What is up guys? Welcome back to my channel. Ngayong araw, syempre, meron tayong panibagong lesson. Pero bago tayo pumunta doon, balikan muna natin yung nakaraan kong itinuro sa inyo. Ang last lesson ko sa grade 7 ay tinuruan ko kayo ng iba't ibang mga operations on sets and paano siya i-represent sa Venn diagram. Ngayon naman ay module 2 na tayo. Ang pag-aaralan natin today ay solving problems involving sets. Ang lesson 1 doon ay solving problems involving 2 sets. At ang pangalawa naman nating lesson ay solving problems involving 3 sets. So ano ba pang inaantay natin? Pumunta na tayo sa ating lesson today. So ang lesson natin today ay problem solving involving sets. Ang lesson 1 doon ay solving problems involving 2 sets. So, dalawang set lang muna ang involved dito sa problems na ibibigay ko sa lesson 1. So, dito meron tayong mga operations on sets indicator. So, mag-i-indicate sa atin kung anong gagamitin natin. Kung complement ba siya, kung union, intersection, or difference. So, una is both or and. So, pag may nabasa tayong both, o kaya and, yun ay intersection. Pag may nabasa naman tayong either, o kaya or, yun naman ay union. Pangatlo, pag may nabasa naman tayong neither, or nor, complement naman siya. At, pinakadulo, pag nabasa natin yung only, o kaya yung word na but not, yun naman ay difference. So, tandaan po natin yung mga indicators na yan para alam natin kung anong operations of set ang gagamitin natin. Okay, so punta na tayo sa problem number 1. So, out of 50 students, 20 are taking ballet class, while 25 are taking hip-hop. If 10 students are in both classes, how many students, letter A, joined in neither of the classes? B, are taking ballet only? C, are taking hip-hop only? And then D, are taking either of the classes. Okay, so dito na tayo. Gagawa muna tayo ng Venn diagram. So, meron daw pong 50 students lahat. Merong 20 estudyante or 20 students na nag-enroll sa ballet class. At 25 students naman sa hip-hop class. And then 10 doon ay nag-enroll sa parehas na dance sa ballet at saka sa hip-hop. So, para ba tayo gumagawa ng Venn diagram? Di ba, ang una natin nilalagay is yung pinifill in natin yung nasa gitna, yung intersection. So, saan ba dyan yung intersection? Okay, kanina, sinabi ko sa inyo yung indicator kung paano nga ba magiging intersection. So, kung mabasa natin itong both, yan ay, ibig sabihin yan, intersection. Okay? So, ayan siya, intersection. So, yung intersection ay sa gitna, di ba? So, ilan daw yan? 10. So, sulat natin dito yung 10. Ayan. So, next. Ang sabi dyan, 25 daw yung may gusto sa hip-hop. Okay, so 25 yung may gusto sa hip-hop. Okay. Sabi ko sa inyo, hindi na pwedeng ulitin yung mga elements. So, meron na tayong 10 elements dito. Eh, sabi, kay hip-hop daw 25. So, ito yung bilog ni hip-hop. Ayan. Ilan na lang kulang para mag-25 siya? Since meron na tayong 10, 25 minus 10 is equal to 15. So, dito, ang sagot ay 15. Yan. Next, dito naman tayo sa kabila. 20 students enrolled in ballet class. Okay, 20 students enrolled in ballet class. Punta ulit tayo dito. Ito yung bilog ni ballet. Eh, meron na daw 10. So, bawal maulit ng elements. Kaya, ang gagawin natin, ima-minus ulit natin. So, 20 minus 10. Anong sagot? 10. Okay. So, ngayon, meron na tayong ilang students? 10
10 tsaka 15. Ilan na yan? 10 plus 10 plus 15. Ang sagot ay 35. So, meron na tayong 35 students na nag-enroll sa lahat. Nag-enroll sa ballet tsaka sa hip-hop. Pinagsama-sama na natin. 35 students na yung nag-enrolled. Eh, di ba sabi, ang universal set natin o yung kabuuan ay 50 students. So, kung 50 students yun, minus 35 students, ilan ang hindi sumali sa kahit ano? 15. So, 15 students yung hindi sumali sa kahit ano. So, isulat natin dito. Sa labas. Kasi hindi siya kasali eh. So, ito ngayon yung complement natin. Yung hindi sumali, lagay lang natin sa labas. Kagaya ng Venn diagram na itinuro ko last lesson. Okay, so ito yung Venn diagram natin. Si ballet may 20 kasi 10 plus 10, 20. Si hip-hop may 25, 10 plus 15, 25. Pag edad natin lahat yan, sabihin, ang estudyante ng mga sumali ay 35 students lahat. Ang hindi naman sumali, i-minus natin dun. Para malaman natin yung mga hindi sumali, i-minus natin sa kabuuan na 50 estudyante or 50. So, ang sagot ay 15 students. Kaya nilagay ko yung 15 dito. Kahit saan naman, pwedeng isulat yung 15. Kahit dyan, kahit dito, kahit saan. Pero dyan ko na sinulat sa taas kasi dyan yung may space. Okay? Kung sino yung mga hindi sumali, hindi ilalagay sa mga subset, sa mga circles. Sa labas lang siya ng mga circles. Pero, nasa universal set pa din. Okay, so dito naman tayo. Nilipat ko na yung nakuha nating Venn diagram. So, si ballet, merong 10 plus 10, 20 yan. Si hip-hop meron din 25. Lahat ng sumali ay 35. Ang hindi sumali ay 15. Yan yung nasa labas na 15. Okay. Sige, sagutin natin yung unang tanong. How many joined in neither of the classes? Ilan daw ang hindi sumali sa mga classes? So, kanina, indicator natin for neither ay complement. So, paano kukunin yun? So, ilan daw yung bilang? Ayan, yung cardinality. So, ilan yung cardinality ng B union H complement? So, kunin muna natin yung union ng ballet at saka hip-hop. Tsaka natin kunin yung complement nun. So, ang union ng ballet at hip-hop, 10 plus 10 plus 15, 35. So, 50 minus 35, 15 students. Next, how many are taking ballet only? O, yun. From the word only. So, ito naman, difference naman to. Ballet lang po yung kukunin natin. Hindi kasama yung sumali pa sa hip-hop. Ballet lang ang kinuha. So, ano yun? So, kukunin natin difference. So, ballet minus hip-hop. Since si ballet, meron siyang 10, at saka 10 din yung kabila. Pero dahil si 10 ay nasa intersection nila, hindi natin kukunin yung 10. So, paano yun? So, 10 students lang. Ito lang yung kukunin natin yung nasa labas lang. Ayan lang. Ayan lang yun. 10 lang. So, ito, hindi siya kasama. Yung 10 na ito. Okay, next naman. How many are taking hip-hop only? So, dito naman, kay hip-hop naman tayo titingin, hindi dapat kasama si ballet. So, pag kasama ka si ballet, may 10 pa sa gitna eh. So, pag hip-hop lang, yun nasa gilid lang ni hip-hop. So, yun ay difference kasi only siya. So, H, cardinality ng H minus B or hip-hop minus ballet is 15 students. So, 15 students ang nag-take up lang ng hip-hop. Kitang-kita nyo naman sa Venn diagram. Next, how many are taking either of the classes? Okay, pag sinabi natin either of the classes, yun. So, pag sinabi yun, pagsamahin natin lahat ng numbers or add natin lahat ng numbers na nasa Venn diagram. Yung nasa loob ng dalawang subset or yung dalawang circle. So, B union H or ballet union hip-hop, ilan ang laman nun? So, 35 students because 10 plus 10, 20 plus 15 is 35. So, let's have problem number 2. Emily surveyed 150 K-pop fans
whether they like BTS or EXO. The results are shown in the diagram below. So, ito yung diagram natin, yung may BTS and then EXO. Yung dalawang yan. Okay, so, ilan daw? So, based here, sasagutin natin kung ano yung mga tanong. So, unang tanong, so, how many liked BTS? So, ilan daw yung may gusto sa BTS? So, ito po yung bilog ni BTS. Meron siyang 50 at saka 30. Ayan. So, may 50 at saka 30 siya. So, anong gagawin natin doon? Ipa-plus natin para malaman natin kung ilan yung laman or ilan yung may gusto sa BTS. So, 50 plus 30. So, ilan na may gusto sa BTS? Yun daw ay 80 K-pop fans. So, the cardinality of yung set ni BTS is 80 K-pop fans. Pangalawa naman, how about EXO? Ilan daw ang may gusto sa EXO? So, tingnan ulit natin yung bilog dito. So, yung bilog naman ni EXO has 30 and then 45. So, ganun din. Ipa-plus din natin yun. Cardinality ng EXO or set EXO is 30 plus 45. So, ilang K-pop fans daw ang may gusto sa kanila? 75 K-pop fans. Okay. Next. Pangalawa naman, yun pa rin yung titignan natin. Pangatlong tanong. Ilan daw ang may gusto sa BTS pero hindi sa EXO? Ilan daw ang may gusto sa BTS but not EXO? So, dito naman, kung papansin natin but not. So, yung but not, yun ay nag-i-indicate na difference. So, asan ang bilog ni BTS? Ayan po yung bilog niya. Yan. Hindi daw kasama si EXO. So, ito yung bilog ni BTS. Hindi daw kasama yung EXO. So, kailangan hindi natin sama yung EXO. So, para makuha yun, i-minus natin. So, di ba yung BTS kanina ay 80? So, i-minus lang natin yun. 80 minus 30. Ang sagot ay 50. So, 50 K-pop fans ang may gusto sa BTS lang. BTS lang yung gusto nila. Ayaw nila lang kasama yung EXO. BTS lang. So, ito ay 50 K-pop fans. Okay? So, paano pag kahit hindi na ako mag-minus, pwede rin naman. So, wag mo lang isama tong nasa gitna. Ang isasama mo lang yung natira na lang sa bilog ni BTS. So, 50 lang. Okay, next. EXO, but not BTS. Ito naman, EXO lang daw yung gusto, pero hindi kasama yung BTS. So, ganun ulit. Kanina, inad natin yan. Ang sagot dyan ay 75. So, 75 minus, hindi kasama si EXO, so minus 30. So, ang sagot doon ay 45K pop fans. So, ganun din. Kung ayaw mo na mag-minus, pwede rin. Huwag mo na isama tong 30 sa bilang. Ito na lang natira sa bilog niya, 45. Okay, so ang may gusto sa EXO, but not BTS, are 45 K-pop fans. Okay, so panglimang tanong, BTS or EXO? How many like BTS or EXO? So dito naman, yung or means union. So, sinabing union, i-add natin lahat ng numbers na nasa loob ng dalawang circuit. So, 50, meron tayong 50, 30, at saka 45. So, pag in-add natin yun, for union, BTS union EXO is 50 plus 30 plus 45. So, ilan lahat yun? Ang sagot ay 125 K-pop fans. So, lahat-lahat pala ng mga nag-participate na may gusto sa BTS and EXO ay 125 K-pop fans. So, last na tanong, how many like neither of the two? Ibig sabihin, wala silang gusto doon sa dalawa na yun. Kasi siguro yung iba gusto nila ay 17, yung iba naman ay GOT7, yung iba naman gusto nila Blackpink, or Twice, or Red Velvet, and so on. So, sila yon yung mga
nakalagay dito sa neither of the two. So, pag sinabi neither, complement yon. So, ilan ang natira? So, BTS Union EXO is 125. Pero, complement nun. So, ibig sabihin, ibabawas natin siya dun sa universal set, sa bilang ng universal set na sinurvey. Ilan ba lahat ng sinurvey daw? 150 K-pop fans. So, since 150 yun, so ima-minus natin. 150 minus 125, ang sagot ay 25 K-pop fans. So, 25 daw yung hindi nila gusto kahit ano sa BTS or EXO.